반갑습니다. Nagagala ko po kayo makita. 오늘은 우리 골드 자매가 통역을 하기로 했습니다. Kaya ngayon po, ang mag-translate po para sa atin ay si Sister Gold. 우리 골드 자매는 토픽 레벨 6입니다. Siya po ay topic level 6. 더 이상 더 좋아질 길이 Wala nang mas 없어요. mataas pa doon. 근데 박수 소리가 그거밖에 다시 박수. Yun lang ang palakpak nyo. 그리고 우리 레아 신랑 김민성 형제를 위해서 박수. At palakpakan po natin si Brother Kim Minson. 우리 고린도전서 9장 14절에서 19절까지 읽겠습니다. At basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14 to 19. Gayon din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ako ay hindi gumagamit ng anuman sa mga bagay na ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Sapagkat kung ipangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong sukat ipangmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay inaatang sa akin, sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking kalooban ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangaral ko ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag akong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. 며칠 전에 어떤 필리핀 사람이 나를 아는 척을 하길래 너 도대체 나를 어떻게 아냐 물어봤어요. Isang araw, mayroong isang tao na bumati sa akin at sabi ko, paano mo ako nakilala? 그랬더니 그 친구 하는 말이 그 한국에 있는 골드킴하고 친구를 하면서 자기를 소개하더라고요. Sabi niya sa akin, nagpapakilala daw siya kasi kaibigan daw siya ni Sister Gold Kim na nasa Korea. 그러니까 바로 한 3, 4일 전에 그랬는데 Kaya mga 3 days ago lang nangyari yun. 골드킴이 여기 와 있는 거 보니까 그거 참 신기하다는 마음이 들었어요. At kahanga kasi 3 days after, nandito naman na si Sister Gold. 나는 골드가 여기 올 줄 생각지도 못했는데 Kaya hindi ko na inisip na pupunta si Gold dito. 한국 시집간 지 벌써 한 10년 넘었죠. 10 taon na rin po nung pumunta kayo sa Korea para ikasal, di ba? 큰아들이 몇 살이야? 6 years old. 6 years old. 벌써 애가 6살이고 애 몇이죠? 2명. 이 2명 놓고 한국에서 잘 살고 있습니다. 박수 한번 칩시다. So, palakpakan po natin siya. Mabuti ang kanyang pamuhay sa Korea. Meron siyang 6 na taong gulang na mga anak. 옛날에 골드가 처녀 때 되게 한국말을 좋아하더라고. Tapos, nung siya pa ay dalaga pa lamang, gustong-gusto niya ang Korean language. 그때는 요즘처럼 이렇게 한국말을 잘 못할 때인데 Noon, hindi pa siya ganito kagaling sa Korean. 그때도 제가 같이 다니면서 저 지방에서 골드가 통역도 하고 그런 적이 있어요. At noon, kasama ko siya at ganito pinagta-translate ko siya habang nag-hire. 그래가지고 이제 한국에 세계대회 갔는데 At pumunta siya, 총장 페스티벌에 갔는데 pumunta siya sa Chungcheong Festival. 그 어떤 목사님 한 분이 이 골드 자매를 보고 되게 탐을 내는 거예요. Tapos, nung nakita niya nung isang pastor si Gold, gustong-gusto niya na maiwan si Gold doon. 저 자매 필리핀 데리고 가지 말고 한국에 데리고 있고 싶다 그러는 거예요. Sabi niya, wag mo na iuwi si Gold, dito na lang siya sa Korea. 그래서 저는 약간 아쉽기는 하지만 그러면 그렇게 하라. Kaya sa puso ko, medyo nasasayangan ako, pero sige, dyan na lang siya. 그래가지고 이제 골드를 한국에 데리고 있으려면 비자가 문제가 되는데 Tapos, di ba, para mag-stay si Gold sa Korea, kailangan niya ng visa. 그걸 해결하려면 시집을 보내야 된다. Pero para ma-solve yun, kailangan niyang ikasal. 시집을 보내려면 총각을 하나 구해가지고 빨리 결혼을 시켜라. Sabi ko sa pastor, kung gusto mo si Gold na mag-stay dyan, maghanap ka ng binata na ipapakasal kay Gold. 그랬더니 저 형제가 탁
나타난 거예요. At doon, lumitaw yung brother na yun. 그래가지고 저 형제가 골드를 딱 보더니 골드거든. 그러니까 당장 택하는 거예요. Tapos nung nakita niya si gold, oh gold nga, kaya pinili niya agad. 그때 만약에 이름이 삘락이었으면 아마 안 했을 거예요. 삘락. 그때 네 이름이 골드가 아니고 삘락이었으면. Kung pilak siguro yung pangalan ni gold, baka hindi niya pinili. 왜냐하면 골드를 하니까 얼른 탁 골드바 하니까 탁 잡아야지. Sabi, gold, kaya oh parang gold bar, kinuha niya agad. 그래가지고 지금 결혼했는데 Kaya ngayon, nagpakasal na sila. 잘 살고 있으니까 너무 보기 좋지요. At di ba, masaya tayo dahil mabuti yung pamumuhay nila. 그리고 골드 한국어 레벨이 레벨 6인데 Tapos si Gold ay nasa level 6 na in Korean proficiency. 저는 아직 토픽 6 받은 사람 한 번도 못 봤어요. Ako, never pa akong nakakita ng tao na naka-topic level 6. 그런데 우리 골드 자매가 그 한국어 토픽 레벨 6인데 이거는 김신대 들어가면은 장학금 받았도록. Alam niyo, pag pumunta siya sa Kim Cheon University, having the topic level 6, libre ang scholarship. 우리 여기 젠마리가 한국말 잘한데도 토픽 3밖에 안 돼. Si John Marie, magaling siya sa Korean, pero topic level 3 lang siya. 여기는 토픽 6고. Dito, level 6. 그죠? 다 이런 게 교회 안에서 받은 축복이지. 이게 다른 이유가 없다는 거예요. Kaya ang lahat ng ito ay nangyari hindi sa ibang bagay, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa iglesia. 근데 저는 교회 안에서 형제자매들이 우리 교회를 만나고 또 예수님의 복음을 듣고 복받아가는 삶을 볼 때마다 너무너무 행복해요. Kaya masayang-masaya ako sa mga brothers and sisters natin na pagkatapos silang makilala ang church, maligtas, ganitong nabubuhay sila ng mabiyaya. 골드자매도 처음 구원받을 때만 해도 자기 인생이 이렇게 될 거라는 생각 전혀 안 했을 건데 Tapos surely si Sister Golden, bago siya maligtas, hindi niya naisip na ganito yung magiging buhay niya. 그냥 구원받고 교회 안에 있다 보니까 이 복을 받았다는 거예요. Diba? Naligtas siya, tapos nalakip sa loob ng iglesia at ganito yung nangyari sa buhay niya. 어제는 우리 링컨 학교에서 미스터 앤 미스 링컨을 뽑는 날이었는데 Kahapon, nagkaroon po tayo ng Mr. and Miss Lincoln at doon natin pinili ang mga nagwagi. 제가 다는 못 보고 우리 작년에 모임이 있어가지고 다는 못 봤지만 Hindi ko man napanood dito ng buo dahil meron akong ibang meeting. 우리 아이들을 보면서 참 감사했는데 Pero sa puso ko, nagpapasalamat ako tuwing nakikita ko ang ating mga estudyante. 왜냐하면 한 사람 한 사람이 다 탤런트가 있더라고. Kasi bawat isa sa kanila ay merong mga talento. 보기보다 애들이 탤런트가 좋아요. Kaya napakadami nilang talento higit sa nakikita natin. 야, 저 애들이 진짜 마음만 잘 배우면은 진짜 복 받겠다. 그런 마음이 들었어요. Kaya nagkaroon ako ng puso na itong mga bata pa lang ito, kung sila ay matuto ng ganitong puso, kung ganoon sila ay pagpapalain pang 그래서 higit. 제가 어제 보니까 제일 기뻐하는 사람이 누군가 보니까 우리 파스터 안토니오더라고 보니까. Kaya kahapon tinignan ko, sino ba yung pinakamasaya? Si Pastor Antonio pala. 아들이 사회 보지요. Kasi yung anak niya nag-MC. 둘째 아들이 또 이어 나와서 이 퍼포먼스를 하는 걸 보고 막 좋아가지고 막 있었더라고 보니까. Tapos nagpa-perform yung isa niya, pang nakaya, saya niya. 그 저는 그걸 보면서 또 기뻤어요. Kaya nung nakita ko yun, masaya din ako. 왜냐하면 안토니오도 제가 처음 만났을 때 저렇게 복받을 사람인 것을 상상할 수가 없었어요. Kaya ako rin kasi nung na-meet ko si Antonio, sa palagay ko hindi siya ganun mabiyayang mabubuhay. 왜냐하면은 세상에서 삘라이 되면은 누가 알아줍니까? Kasi sino ba yung mga nag-acknowledge sa mga pilay, di ba, sa mundo? 안토니오 이제 처음 구원받아가지고 삘라이가 돼가지고 우리 연결됐지만, 야, 저 사람을 하나님이 어떻게 복 주는가 보자 그런 마음이었는데 내가 볼 때는 복이 올 것 같아 보이지를 않았어요. Kaya nung una ko siyang na-meet, nung una siyang nakip sa iglesia, yung pilay na yun, paano kaya siyang bibiyaan ng Diyos? Ito yung inisip ko, pero nung pagkakita ko, nabiyayaan pala siya. 보통 이 불구들은요 마음이 아주 자기를 뭐라 그럴까요? 남에게 무시 안 당하려고 자기를 좀 되게 강하게 믿는 마음이 있어요.
Diba yung ganitong mga PWD or mga may kapansanan, para hindi sila ignore ng ibang tao, pinapalakas nila yung sarili nila. 너 말을 잘 안 믿고 잘 안 들어요. Kaya naniniwala sila sa sarili nila at hindi sila nakikinig sa ibang tao. 그래 가만히 보니까 고집도 세고 야, 저 사람 저거 뭐 되겠나 싶은 마음이 있었거든. Kaya nagkaroon ako ng puso, siya matigas ulo niya, ano kaya mangyayari sa kanya? 그런데 여러분 교회라는 게 뭡니까? Pero ano ba ang iglesia? 교회라는 곳은 그 산에 있는 모난 돌을 깎아가지고 점점 다듬어가지고 마지막에는 아주 스무스 스톤으로 만드는 게 교회가 하는 일이다. Kaya ang iglesia, ano ba ang ginagawa ng iglesia? Yung isang bato na walang kabuluhan doon sa tuktok ng bundok ay kinukuha, inuukit at sineshape para maging mahalagang bato. 그리고 마지막에 다윗의 손에 잡힌 그 파이브 스무스 스톤이잖아. 그게 그 강물에 떨어진 돌이 수년을 강물에 깎이면서 강물에 의해서 서로 막 키스키스하면서 그게 나중에 스무스 스톤이 된 거예요. Diba? Katulad nung sling stone na ginamit ni David para kalabanin sa Goliath, yun yung mga bato na nahulog doon sa river na nagkikiskisa sa loob ng mahabang panahon hanggang sa maging makinis. 그래 안토니오도 하나님이 그렇게 다듬어 가가지고 드디어 이제 가정도 갖게 됐다는 거지. Kaya ganoon din si Antonio ay shinape ng Diyos sa loob ng iglesia. 그래 누가 불구자하고 쉽게 결혼하려고 하는 마음 갖겠어요? Kaya sino ba ang maaring magpakasal sa ganitong pilay? 안토니오 저 장가 가겠나 싶었는데 Kaya inisip ko, may magpapakasal kaya sa kanya? 자꾸 신기한 게 뭐냐면 우리 한국말에 고무신도 짝이 있다 그런 말이 있어요. Kaya hanga-hanga. Kasi sa Korea, mayroong Korean proverb na kahit yung rubber shoes ng Korea na itim, meron din siyang kapartner. 그걸 보니까 우리 형제하고 딱 맞는 자매가 있는 기라. Kaya nung nakita ko, merong kamatch dito sa brother na ito. 그 이름도 유명한 빙 자매가 있잖아. 그죠? Kaya di ba siya yung famous Sister Bing? 오늘 안 보이는데 어디 갔어요? Nasaan na siya 주방에 ngayon? 있나? Sa kitchen ba? 그래 어쨌든 지금 이 이야기 듣고 있겠지. Kaya surely nakikinig siya sa baba. 누가 손해 보는 것 같은 마음을 가졌는지는 Hindi 모르겠지만은 ko alam kung meron kayong ganitong puso na sayang. 둘이 이렇게 결혼하고 나니까 Pero pagkatapos silang ikasal, 첫째 아들, 둘째 아들, 셋째 아들 이렇게 생겼는데 karoon sila ng panganay na anak, pangalawa, pangatlo, tatlong lalaking anak. 아이들이 다 잘생겼어. At lahat sila ay pogi. 큰아들은 작년에 미스터 링컨 됐잖아. Last year, yung pinakapanganay, Mr. Lincoln. 둘째 아들은 이번에 안 됐지만은 This time, yung pangalawa, hindi man siya naging Mr. Lincoln. 이번에는 우리 톰 형제 어디 가서 베트남 형제가 됐다면서. Yung Vietnamese brother Shun lang niya. 예. 어쨌든 안토니오 형제가 참 축하를 참 받아야 되는데 Kaya anyway, kailangan i-congratulate si Brother Antonio. 그래 살면서 저 형제가 복음을 또 잘 전하더라고 내가 보니까. Tapos ganun siyang nabuhay at pagtingin ko sa kanya, magaling siyang mangaral ng ebanghelyo. 참 남이 볼 때는 불구자라는 마음으로 보겠지만은 Sa paningin man ng ibang tao, siya man ay pilay. 제 눈에는 야, 저 형제 귀한 일꾼이다. Pero 그런 sa 마음이. puso ko, sa paningin ko, siya ay mahalagang manggagawa. 새로운 영혼이 오면은 딱 잡고 교제하는 걸 제일 잘하더라고 내가. Siya yung 보니까. pinakamagaling sa pag-meet ng bagong tao at pag-fellowship sa kanila. 뭐냐 하면은 전할 게 있다는 거예요, 마음에. Bakit ba magaling siyang mangaral? Dahil meron siyang ipangangaral sa puso niya. 자기가 받은 은혜가 있다는 이야기라. Ibig sabihin, meron siyang biyaya na nasa puso niya. 그거를 전해주고 싶은 거예요. At ito yung nais niyang ipangaral naman sa iba. 목사가 딴 게 목사가 아니거든. Kaya yung pastor, walang iba kundi yun. 인물 좋으면 목사 됩니까? Pag pogi ba magiging pastor? 학벌 좋으면 목사 돼요? Pag maganda yung educational background, magiging pastor? 재능이 많으면 목사 돼요? Kapag maraming talento, magiging pastor ba? 목사라는 것은
복음 전하는 사람이 목사가 되는 거예요. Kaya ano ba ang pagiging pastor? Ito yung tao na nangangaral ng ebanghelyo. 그래가지고 이제 우리가 그 싱하완 그 진짜 사람 살기 어려운 데인데 거기 보냈습니다. Kaya doon namin siya pinadala sa lugar na tinatawag na Singawan, doon sa doon namin siya pinadala. 제가 거기 떨어뜨려 놓고 나오면서 저 형제 과연 저기에 몇 달을 살까 그런 마음이 있어. Kaya nung pinadala namin siya, mga ilang buwan kaya siya magtatagal? Yun yung inisip namin. 정상적인 사람이라면 거기 살다가 반드시 불평을 할 곳이거든요. Kasi ito ay isang lugar na kahit ang mga ordinaryong tao ay mayroong ganitong discomfort. 그런데 거기에서 잘 생활하면서 몸에 있던 병도 다 나아버렸어. 병이 다 나아버렸어. 몸에 병이 있었는데 Kaya 사킷 안토니오가 병이 다 나아버렸어. tapos pagpunta doon ni Pastor Antonio, siya ay gumaling sa mula sa kanyang sakit. 전에는 막 그 뭡니까 그 설탕도 얼마나 많이 먹는지 위험스럽게 살았거든. Tapos, di ba, hindi ko alam kung gaano siya kumain ng asin, asukal. 그래가지고 제 형제 저거 아무래도 갑자기 팩 쓰러지는 거 아닌가 염려 많이 했거든. Kaya nag-alala ko, baka mahihimatay na lang siya. Nag-alala ako sa kanya. 그래가지고 거기 떨어뜨려 놨더니 Kaya, tapos pinadala namin siya doon. 그 필요 없는 살이 싹 빠지고 Kaya yung mga hindi kailangang acid ay nawala. 몸이 옛날 20대 총각 몸으로 돌아왔어. At bumalik siya sa 20 years na biyanatang katawan niya. 요즘 보면 엄청 건강하죠, 그죠? Kaya di ba, healthy siya ngayon. 그거 느끼죠, 여러분도? Na nararamdaman niyo rin po, di ba? 예, 진짜 건강해지고 모든 게 다 좋아졌어. Kaya naging healthy siya at lahat ay naging maayos. 그리고 무엇보다도 감사한 거는 그 불구의 몸을 끌고 저 각 거기에는 집이 많지가 않아요. 한 집에 가려면 몇백 메다씩 걸어가야 되는데 거기 다 돌아다니면서 보험 전하고 있는 거예요. Kaya ano ba, ang higit pa doon na nakakapagpasalamat, di ba doon, hindi marami yung bahay at malalayo, mga 100 meters yung layo nila, pero doon umiikot siya at nangangaral ng ebanghelyo. 너무 감사하더라고 제가. Nagpapasalamat talaga ako. 목사라는 것이 좋은 조건에 있는 게 목사가 아니고 Kaya hindi ang pagkakaroon ng magandang data, ito yung nagiging pastor. 어떤 형편이 있든지 간에 소망을 갖고 복음 전하며 사는 그게 나는 제일 훌륭한 목사의 조건이다. 그런 Kaya 말. para sa akin, napakadakila ang ganitong, ano man yung sitwasyon, nangangaral, ito yung dakilang pangaral ng pastor. 우리 교회 안에서 목사가 뭐 세상적으로 대접을 받습니까? 인정을 받습니까? Tayo ba yung mga pastor natin sa mundo, ina-acknowledge ba sila ng mundo? 월급을 받습니까? Meron ba silang salary? 그렇지만 복음 자체가 좋으니까 그 모든 걸 다 무시하고 복음만을 위해서 살아간다는 거지. Pero di ba sila ay nabubuhay na dahil meron silang pag-asa sa puso nila, ito nangangaral lang sila ng ebanghelyo. 그래 거기에 뭐 제일 어렵나 하니까 Kaya tinanong ko sa kanya, ano ang pinakamahirap para sa'yo doon? 거기 있는 게 제일 힘든 게 뭐냐면은 바람이 있잖아, 바람이 제일 힘들다 하더라. Sabi niya doon, may malakas na hangin. 거기에는 희한하게 하가밭 바람도 있고 아미안 바람도 있는데 이놈의 하가밭 바람하고 아미안 바람이 거기서 딱 부딪힌다 하더라고. Kasi meron tayong tinatawag na hanging habagat at hanging amihan. At doon nag-meet yung dalawang hangin na ito. 그 다음에 또 정체를 알 수 없는 바람이 또 하나 더 있대. 세 개가 거기에 쫙 모인다 하더라고. Tapos meron pang isang unknown na hangin at doon tatlo silang nag-meet sa lugar na yun. 그래 거기 항인이 확 모이면 거기서 막 성도리가 나는데 바람이 슝슝 하는 소리가 나는데 그렇게 무섭대요. Kaya natatakot daw sila kasi tuwing nag-meet ang tatlong hangin na ito, ganito merong malakas na tunog na nangyayari. 두렵다는 거지. Natatakot sila doon. 그 사람들이요. 이제 제가 알았어요. 거기에는 사람이 안 산대요. Kaya doon ko nalaman na kaya pala hindi doon tumitira ang mga tao. 거기에 유일하게 사는 사람이 안토니오인 거라. At doon ang tanging nakatira ay si Antonio. 사람들이 저 사람 뭘 모르니까 저기 살지.
여기 이 상황을 알면 절대 살 수가 없다는 거예요. Kaya yung mga tao, iniisip nila, ay yung tao niya hindi niya alam ang sitwasyon dito, kaya doon siya na tumitira. Walang kahit sino man ang maaaring tumira dito. 언제 어떤 식으로 거기에 재난이 닥칠지 모른다는 거예요. Kaya hindi kasi nila alam kung kailan darating ang ganitong mga destruction. 그게 만약에 막 갑자기 막 물이 불어가지고 물 수위가 확 높아지면 위험하다는 거죠. Tapos di ba pag ganitong biglang nagkaroon ng high tide, maaaring maging delikado. 그런데 거기 살고 있으니까 사람들이 저 사람은 뭘 몰라서 저래 살고 있다는 거예요. Kaya siya, nakatira siya doon. Kaya yung mga tao pag tinitignan siya, hindi niya kasi alam, kaya siya nakatira doon. Ito yung iniisip nila. 그래서 제가 그 얘기 듣고 나니까 아이고 안 되겠다. 우리가 그쪽 반대편 저쪽 그걸 건너서 그 앞에 강이 있는데 강을 건너서 그쪽에 우미라이라는 지역이 있는데 거기에다가 우리가 조그마한 땅을 하나 사야 되겠다 그런 마음이 들었어요. Kaya nagkaroon ako ng puso na hindi doon sa unang lugar, kundi doon sa kabila. Doon sa paglagpas ng river, doon sa... 그래서 사는 거는 저쪽 우미라이에 가 살고 이제 캠프 장소에 일하는 거는 낮에 가서 일하고 그렇게 해야 되겠다 싶더라고. Kaya nagkaroon ako ng puso na yung tirahan doon sa Umiray at doon, ang workplace naman niya ay doon sa unang lugar. 기도하세요 여러분도. Kaya nawa kayo manalangin. 거기다가 제가 안토니오 집을 하나 지어주고 싶은 마음이 있어요. At meron akong puso na doon ay magtayo ng bahay para kay Antonio. 우리가 참 하나님 앞에 감사한 거는 우리가 바람이 인생에게 많이 불지만은 그 바람을 이용해서 우리가 할 수 있는 일이 있어요. Kaya ganito, ang nagpapasalamat tayo sa Diyos ay dahil mayroong ganitong hangin nga, pero ginagamit ang hangin na yon para kumilos siya sa atin. 예를 들어서 우리 한국 사람들은요, 바람을 이용해가지고 북한에다가 남한 소식을 전하는 일을 해요. Tulad ng sa Korea, ginagamit ng Korea ang hangin para magpadala ng mga balita patungong North Korea. 바람이 남한에서 북한 쪽으로 불 때가 있어요. Meron, di ba merong mga panahon kung saan humiihip ang hangin mula South Korea pa North Korea. 그때 이제 남한 쪽에서 봉지에다가 쌀도 좀 넣고 1달러 돈도 넣고 그 다음에 한국 뉴스도 넣고 해가지고 그 북한으로 날려보내요. Kasi lalagyan nila yung mga bagay na katulad ng bigas, $1, tapos mga balita tungkol sa South Korea, sa isang plastic, at doon papalipa rin nila papuntang 그 다음에 North 한국 Korea. 드라마 들어있는 USB도 넣어놔요. 그 안에. At naglalagay din sila ng USB na naglalaman ng Korean dramas. 그게 이제 북한 땅에 떨어지면은 At kung ito ay lumapag sa North Korea, 북한 사람들이 알아요. 이거 남한에서 왔다. tapos alam ng mga North Korean na ito ay galing sa South Korea. 얼른 주워가지고 챙겨가지고 Tapos kukunin nila agad at itatago. 집에 가서 이제 한국 드라마도 보고 At ganoon sila uwi ng bahay, manonood ng Korean drama. 남한에서 보내준 쌀로 밥도 지어 먹고 Tapos magsasaing at kakain. 또 1달러, US 달러 1달러도 바꿔가지고 그걸로 생계를 유지한다는 거예요. Tapos ganito, mamumuhay sila dala-dala ng $1 na pinapapalit nila. 그 바람을 이용하는 거예요. 바람을. Kaya ginagamit nila ang hangin. 바람이라는 건 나쁜 거 말은 아니다는 거지. Kaya ano ba ang ibig sabihin nito? Ang hangin ay hindi lang masama. 우리가 이 참 놀라운 건 뭐냐 하면요. Kaya kahangahangang bahagay dahil 성경에도 바람이 있어요. ganun din sa Biblia merong ganitong hangin. 자, 동서남북 네 방향이 있죠. Di ba merong north, east, west, south and na directions. 동쪽에서 부는 바람은 동풍이라 그래. Tapos sa west, ganito, East. sa east, merong ganitong East hangin. Hangin na dumadali, di ba yung east wind. 성경에 보면 동풍은 항상 재앙을 불러들이는 바람이에요. Tapos yung east wind, ito yung nagdadala ng destruction. 그 보면은 동풍으로 메뚜기 있잖아. 메뚜기를 왁 불어들여가지고 막 농작물을 다 먹어버리고 그러잖아. Tapos, di ba doon, nadadala yung mga grasshopper at doon sila, 란낭 mga 크롭사이 ganun kinakain, nadadala sa agricultural area, tapos kinakain nila yung mga 하나님은 nakalagay doon. 이스라엘 백성들에게 재앙을 주는 애굽 사람들을 벌하기 위해서 동풍에다가
메뚜기를 잔뜩 실어가지고 애굽으로 보내버리는 거예요. Tapos ganoon ang Diyos mula sa Israel, nagdadala siya ng ganitong mga grasshopper papunta sa Ehipsyo gamit ng ganitong hangin. 그 바람이 안 불면 메뚜기를 실어 보낼 방법이 없는 거죠. Kasi kung walang hangin, hindi niya maaring maipadala yung ganitong mga grasshopper sa Ehipsyo. 하나님은 바람을 이용하신다는 거예요. At ang Diyos, ibig sabihin ginagamit niya ang hangin. 서풍도 있고 Tapos meron ding west wind, 남풍도 있고 북풍도 있어요. at south wind at north wind. 서풍은 대체적으로 좋은 의미를 가지고 있어. Tapos yung west wind naman ay nangangahulugan ng mabuting balita. 북풍은 찬 공기인데 대개 사람들을 괴롭게 하는 바람이에요. Tapos yung north wind naman, dala-dala niya ang malamig na hangin at ito yung nagpapahirap sa mga tao. 반대로 이제 남풍은 따뜻한 바람이기 때문에 남풍이 불려오면은 이 곡물도 잘 되고 해가지고 좋은 바람이다. Tapos yung south wind naman, ito yung magandang hangin. 각 바람을 하나님은 이용하는 거예요. At ang Diyos, ginagamit niya ang bawat hangin na ito. 그러면 우리가 자연 현상에서는 바람이지만은 그 바람의 영적인 의미는 뭐겠습니까? Kaya ito, in nature ay hangin, pero ano ba ito sa spiritual na buhay? 영적인 의미는 고난이나 기쁨이나 즐거움이나 어려움이나 고통이나 이런 게 이제 각 바람이 가지고 있는 의미가 된다는 것. Kaya ano ba ang ibig sabihin naman ito sa spiritual na buhay? Itong iba-ibang klase ng hangin. Ito yung paghihirap, ito yung problema, ito yung kasiyahan, ito yung kaligayahan. 예를 들어서 우리가 북풍을 말할 때 아주 우리를 괴롭게 하는 고통스러운 바람, 그걸 북풍이라고 말할 수 있어요. So pwede nating sabihin na yung north wind, ito yung nagpapahirap sa atin na hangin. 남풍은 남쪽에서 부는 바람이니까 따뜻하면서 곡식이 잘 자라게 하고 우리에게 평안을 주는 바람이라고 말할 수 있어요. Tapos yung south wind, dahil medyo warm siya, ito yung nagpapalaki ng mga crops, kaya ito yung nagbibigay sa atin ng mabuting hangin. 우리는 자연적으로 어떤 바람만 좋아해요. Pero tayo, ano ba yung naturally na gusto lang natin na hangin? 우리는 남풍만 불어도 Di ba? Gusto natin na, sana ano lang, north wind lang, south wind 북풍은 lang. 싫어, 북풍은 힘들어, 북풍은 너무 추워, 북풍은 살을 고통스럽게 만들어. Ayoko ng north wind, malamig, nagpapahirap ito sa amin. 그러나 하나님은 성경에 보면은 북풍도 세게 불게 하고 남풍도 불게 하고 동풍도 불게 하고 서풍도 불게 하고 그런 분이라는 거. Pero ang Diyos, hindi, lahat ng ito ay pinapahangin niya. Ang north wind, ang south wind, ang west at ang east wind. 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba? 그것을 우리 신앙에 봄, 여름, 가을, 겨울이라고도 말할 수 있어. Ito rin yung parang season na ng ating spiritual na buhay. Ang spring, ang fall, ang summer at ang winter. 우리가 좋아하는 계절은 봄, 한국은 봄이 좋지요. Sa Korea, di ba, maganda ang spring. Ito yung gusto natin. 그 다음에 또 가을, Tapos autumn. 그 다음에 여름. Tapos summer. 제일 싫어하는 건 겨울. At ayaw namin ang winter. 너무 춥기 때문에. Dahil napakalamig. 여러분들은 추운데 안 가봐가지고 추위를 잘 모르죠. Di ba, hindi pa kayo nakapunta sa malamig na lugar kaya hindi nyo alam. 너무 추우면요 살을 칼로 베는 것 같아요. Sa sobrang lamig, alam niyo ba, pag sobrang malamig, parang inihiwa yung balat ninyo ng kutsilyo. 너무 추울 때는 Kasi kapag sobrang malamig, 새들도 먹을 게 없어가지고 잘 날지도 못해. mga ibon, wala silang makain, kaya hindi rin sila makalipad. 우리 옛날 어릴 때 새들이 겨울에 빌빌하면서 잘 날지도 못하고 그때 많이 우리 잡았어. Kaya nung bata pa kami, dahil yung mga ibon hindi sila makalipad sa sobrang lamig, doon inuhuli namin sila. 그때 겨울에 막 너무너무 추워가지고 손이 막 얼음같이 동상이 걸려가지고 너무 힘들었어. Kaya noon, sa sobrang lamig, yung kamay namin nag-yellow siya, kaya ang hirap-hirap. 그런데 그런 바람을 하나님은 가만두지 않고
하나님의 백성들에게 불게 한다는 거예요. Pero yung Diyos, hindi niya hinayaan yung hangin, ngunit ginamit niya ito para sa kanyang mga mamamayan. 왜 그러느냐 하면은 Bakit nga ba ganoon? 자, 여러분, 바람이 안 불면 Dahil everybody kapag hindi humangin, 우리가 저 사람의 냄새를 맡을 수가 없어요. hindi natin maamoy kung ang amoy ng taong yon. 그런데 바람이 불면은 Pero kapag humangin naman, 저 멀리 있는 사람의 냄새도 바람이 몰고 와서 내 코에다가 그 냄새를 갖다 주는 거예요. maaaring dali ng hangin ang amoy ng taong yon hanggang sa aking pangamoy. 그렇죠? Tama po ba? 그러니까 사람마다 향기가 있잖아. Di ba? Bawat tao ay may sari-sariling amoy. 특히 여자들은 향기가 많지요. Especially sa mga babae, meron silang ganitong amoy. 여자들에게 프레그런스가 아니고 스텐치가 나오면 되겠어요? Diba? Sa mga babae, pwede bang lumabas ang amoy, yung hindi fragrance? 스텐치. 많은 여자들의 몸에서 스텐치가 나오면 남자들이 기절하고 다 도망가지. 그 악취. Diba? Kapag may masamang amoy na lumabas sa babae, hindi kayo magugustuhan ng mga lalaki. 그 여자들은 보니까 엄청 뭘 많이 뿌리더만. Kayo mga babae, nagsispray sila. 그죠? Tama po ba? 하여간 뭐 싼 화장품이라도 사서 엄청 냄새를 많이 풍기더라고 보니까. Kahit mumurahing makeup, ganyan, basta papabango sila. 왜냐면 여자들은 남자들에게 좋은 냄새를 풍겨야 남자들이 좋아하는 걸 알기 Bakit? 때문에. Kasi mga babae, alam nila na kapag mabango sila, magugustuhan sila ng mga lalaki. 내 말 맞아요, 틀려요? Tama po ba yung sinasabi ko? Mali. 아마 여기 결혼한 형제들 Mga kinasal ng brothers. 자기 부인 처음 만났을 때 거기서 나는 냄새 맡고 좋아하고 결혼한 사람도 있을 거야 아마. Surely meron sa inyo dito na nagustuhan niyo yung amoy ng asawa ninyo kaya kayo nagpasakasal sa kanya. 그렇죠? Tama po ba? 그런데 데이트하러 갔는데 여자 몸에서 냄새가 안 나고 아모잉 5, 6가 났다. Pero may mga babae amoy 5, 6. 그럼 어떻게 돼요? Kung ano mangyari sa kanila? 다시는 안 만나. Hindi na imimit yung babae yun. 아무리 예뻐도 Kahit na gano'n sila kaganda, 데이트하러 왔는데 그 아모잉 5, 6가 나면 두 분 다시 나도 다시 안 di 만나. ba kapag nakapag-date sila pero yung kadate nila amoy 5, 6, hindi na sila makikipagkita K렇죠. doon. Tama po ba? 근데 좀 못생겨도 그죠? Di ba? Pero kahit pangit, 거기서 냄새가 향기로운 냄새가 나면 pero kapag mabango yung amoy ng babaeng 그 yun, 냄새에 끌려가지고 아, 다음에 한 번 더 만나볼까? diba, mahihila siya nung amoy na yun, meet ko kaya siya ulit. 그렇죠. Tama po ba? 남자들 내 말 맞아요, 틀려요. Mga brothers, tama po yung sinabi ko? 네, 맞죠? Tama po, di ba? 그 여자들에게는 냄새가 참 좋은 냄새가 나야 돼. Kaya sa mga babae, dapat kayong makamoy na mabango. 그래요, 안 그래요? Tama po ba? 반대로 이제 여자들은 남자에게서 여자 같은 냄새가 나면 싫어해. Diba ganun din sa mga lalaki, ayaw ng mga babae ang mabahong amoy. 남자가 여자들 쓰는 향수 뿌리고 다니면 여자들이 좋아하겠어요? 남자들이. Kung kayo magpabango kayo ng mabaho, kung gano'n magugustuhan din ba kayo ng mga babae? 여자들은 남자들에게서 어떤 냄새가 나야 좋아하느냐면은 Mga babae, anong klase ba ng amoy ang ninanais sila mula sa mga lalaki? 그 여자들을 위해서 희생할 때 나오는 약간 땀 냄새 그걸 여자들이 좋아한다 하더라고. Tapos, ito yung amoy na, amoy pawis pero galing sa sakripisyo ng lalaki. 그렇대요. 남자들은요. 약간 땀 냄새가 나야 여자들이 좋아한다는 게요. So, mga babae na medyo mag-amoy pawis yung mga lalaki. 시큰둥한 냄새 있잖아. Di ba meron yung, amoy kulob? 아, 그게 여자들에게는 그 되게 까깃하더라고. Pero yun yung kaakit-akit sa mga pangamoy ng babae. 그러니까 이 비밀을 깨달아야 돼. Kailangan nyo ma-realize tong katotohanan na ito. 그래서 남자들에게는요, 이 너무 향이 진하면 안 좋아해요. Kaya ayun ang mga babae na malakas yung pabango ng mga lalaki. 무향이지만 여자들을 뭔가 위하는 희생의 냄새, 이게 나야 된다는 거. Diba? Wala nga ganitong pabango, pero merong amoy ng ganitong pagsasakripisyo. 이 말 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba? 그러니까 이 향기가 성경에는
두 가지의 향기로운 제물이 있는데 Dahil sa Biblia, meron dalawang ganitong scent na tinutukoy sa Biblia. 하나는 예수 그리스도에게서 나는 향기로운 제물이 있어요. Sa una ay ito yung scent na nanggagaling sa ganitong sa handog na patungkol kay Jesus. 예수님에게서 나는 향기는 어떤 향기일까요? Ano bang klase ng scent yung meron si Jesus? 예수님에게서 나는 향기는 우리 인간을 위해서 희생의 향기가 난다. Ito yung amoy ng sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Ito yung amoy na nanggagaling sa 자, Kanya. 우리가 예수 그리스도를 생각할 때 Diba ito yung iniisip natin si Jesus? 우리가 예수님을 좋아하는 것은 뭐가 좋아서 예수님을 좋아합니까? Ano ba yung dahilan na gusto natin si Jesus? 예수님 보니까 막 머리가 골드 색깔 돼 가지고 그 뭐라 그러죠? Pagtingin kay Jesus, blonde yung buhok. 그렇지. 그 황금색 나는 머리로서 잘생긴 배우처럼 탁 예수님이 나타나서 그래서 우리가 예수님을 좋아하는 겁니까? Gusto ba natin si Jesus kasi para silang ganito mga blonding artista na pogi? 그거 아니에요. Di ba hindi po dahil doon? 성경에서는 예수님이 뽀기다, 잘생겼다 그런 말 없어요. Sa Biblia, walang ni isang nakasulat na si Jesus ay pogi. 반대로 성경에서는 예수님이 잘생겼을까요? 못생겼을까요? Pero in opposite, sa Biblia, ano ba yung tinutukoy nila kay Jesus? Siya ba ay pogi o hindi? 대답을 왜 못해? Bakit di kayo makasagot? 성경에는 예수님이 어떻게 묘사되어 있나 이사야 53장 찾아봅시다. Hanapin po natin, Isaiah 53. 자, 이사야서 53장에 보면은 이절을 봅시다. 2절. 이사야 53장 2절. Tignan natin sa chapter 2, 53 verse 2. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagka ating minamasdan ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. 자, 예수님을 성경에서 묘사를 할 때 인물도 잘생기고 머리도 블론디고 진짜 뭐 키도 크고 몸매도 막 맞춰갖고 그렇게 돼 있다고 말하지 않는다는 거지. Yung si Jesus ay tinukoy sa Biblia, hindi siya tinukoy bilang poging lalaki, matangkad, ganito. Walang kahit na anumang nakasulat na ganoon. 예수님은 그냥 평범한 한 사람으로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 거예요. At tinutukoy sa Biblia na siya ay pinanganak sa mundo bilang isang ordinaryong tao. 그냥 골드 남편처럼 생겼다 이 말이요. 쉽게 말하자면. Katulad, para mapadali, parang katulad lang ng itsura ng asawa ni Gold. 그렇죠? Tama po ba? 그러니까 크게 잘생긴 것도 아니고 못생긴 것도 아니고 Kaya hindi pogi, hindi rin ganun kapangit. 그렇지만 예수님이 우리에게 풍기는 그 냄새는 어떤 냄새였느냐 Pero anong 하면 klase ba ng amoy? Ang amoy na nanggagaling kay Jesus. 자 7절을 보세요. Tingnan 7절. natin sa verse 7. 7절에 뭐라고 했냐면은 Ano bang sinasabi rito? 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 틀 깎는 자 앞에 잠잠한 같이 그 입을 열지 아니하였도다. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon man na hindi niya binuka ang kanyang bibig. 이게 바로 예수님의 향기라는 거예요. Ito ang amoy na nanggagaling kay Jesus. 이 향기는 우리 코에 여자가 풍기는 좋은 향기가 아니라는 거예요. Kaya ito yung scent na hindi maganda sa pang-amoy ng babae. 이 향기는 우리 인간을 위한 희생의 향기라. 희생의 향기. Ito yung scent na nanggagaling sa sakripisyo. 8절. 8. 그가 근육과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하셨어.
Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. 이 예수님에게서 나오는 이 향기는 Kaya, 뭐냐? anong klase ba ng amoy ang nanggagaling kay Kristo? 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인하여 죽는 향기, 희생의 향기라는 거예요. Ito ay ang amoy ng kamatayan, ng sakripisyo para sa mga pagsalangsang ng kanyang bayan. 아멘. Amen po ba? 그래서 이 향기를 사람들이 별로 안 좋아해요. Kaya yung mga tao, ayaw nila ng amoy na ito. 우리가 이 향기를 전해주면 사람들이 이거 좋다. 여자가 내는 풍기처럼 향기처럼 이거 냄새 맡기 좋다 그러는 게 아니라 싫다, 역겹다, bad odor다 하면서 싫어한다는 거야. Kaya yung mga tao, di ba tuwing pinapangaral natin ito, pag naamoy nila ang amoy na ito, ayoko niyan. Hindi ito yung tulad ng amoy na pinapaamoy ng mga babae. 그러나 이 향기는 우리에게 어떤 일을 했느냐 하면은 Ngunit ang amoy na ito, ano ba ang ginawa nito sa atin? 11절에 Sa 11, 가라사대 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 얻게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. 그가 많은 사람을 의롭게 하며 Kaya, ang marami ay aariing ganap 그들의 죄악을 담당하리라. at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. 이 향기, 이 희생, 이 냄새를 사람들이 싫어한다는 거예요. Pero ang mga tao, ang amoy na ito, ang sakripisyong to ay ayaw nila. 그런데 하나님은 이 냄새를 실어다가 바람에 실어가지고 우리인데 보내주는 거예요. Pero ang Diyos, dala-dala ng amoy na ito at gamit ang hangin, ito ay pinapadala niya sa atin. 자, 우리가 이 냄새를 맡았을 때 Kung ito ay ating maamoy, 어떤 사람은 이 냄새 싫다 하지만은 may mga tao nga na nagsasabi, ayoko niyang amoy na yan. 그 희생의 의미를 아는 사람은 야, 이 냄새 너무 좋다. Ngunit ang mga tao na nakakaalam ng tunay na halaga ng ganitong sakripisyong ito, napakaganda ng amoy na ito. 그 희생이 어떤 일을 이루었는지를 안다면 이 냄새를 좋아하게 된다는. Kung alam ng gusto ng mga tao ang amoy na ito, kapag alam nila yung tunay na ginawa ng amoy na ito sa kanila. 자, 12절에 12. 그러므로 내가 그로 존귀한 자와 함께 분깃을 얻게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었습니다. 그러나 실상은 그가 많은 사람의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. Kaya hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila at ng kanyang hatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga mananalansang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. 자, 이 구절에서 Sa verse na to, 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었다. sapagkat kanyang dinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었다. 이빈일랑 나 까사마. At ibinilang nakasama ng mananalansang. 만약에 예수님이 범죄자로 헤아림을 입지 않았다면 우리는 어떻게 됩니까? Ano kaya mangyayari sa atin kung hindi ibinilang nakasama ng mga mananalansang ni Jesus? 우리가 범죄자가 돼가지고 그냥 범죄자로 남아 있는 거예요. Kung ganun, tayo yung magiging maiiwan na mananalansang. 그런데 우리가 범죄자인데 Tayo yung mananalansang. 범죄자 된 우리를 위하여 예수님이 범죄자로 헤아림을 입었다 이 말이에요. Ngunit, tayo ibinilang niya at siya ang naging mananalansang. 그렇게 하는 이유는 Ang dahilan nito ay, 그러나 실상은 그가 많은 사람의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. 그렇게 범죄자로 헤아림을 입는 이유가 뭐냐 하면은 Ano bang dahilan na ginawa niya ito? 우리의 많은 우리의 죄를 지면서 예수님이 그 죄를 씻는 일을 위하여 그렇게 했다는 거예요. Tayo na nagkasala ng marami, ito ay para sa paglilinis ng ating kasalanan. 이것이
가장 하나님의 코에 향기로운 냄새가 되는 거예요. Ito yung pinakamagandang sense sa pang-amoy ng Diyos. 하나님은 이 아들이 행한 이 일이 가장 향기롭다. Ito ang ginawa ng anak na ito ang pinakamagandang sense sa amoy ng 하나님은 Diyos. 기뻐하시는 거예요. Ito yung kinalulugdan ng Diyos. 사람들이 싫어하든 말든 Mayroong nais man ito ng tao o hindi. 하나님은 내 아들 예수가 행한 일이 가장 향기로운 일이다. Ngunit para sa Diyos, ang ginawa ng kanyang anak na si Jesus, ito yung pinakamagandang amoy sa kanyang 나는 이 pag-amoy. 냄새를 좋아한다. Nais ko ang itong scent na ito. 아멘. Amen po ba? 그 하나님에게는 이 예수님이 몸을 들인 냄새이잖아요. 그 냄새가 가장 좋다는 거예요. Kaya sa Diyos, ito yung kinalulugdan niyang amoy. Ito yung sakripisyong ginawa ni Jesus. 근데 사람이 피를 흘리면 피 냄새가 좋아요? Mga tao, pag may nagbuhos ba ng dugo, gusto nila yung amoy ng dugo? 피 냄새는 역겨워요. Di ba nakakadiri yung amoy ng dugo? 피 냄새는 사람의 코에는 진짜 이게 프레그런스가 아니다 그러니까. Kaya hindi fragrance itong amoy ng dugo, di ba, sa ilong ng tao. 피 냄새 이거는 사람의 코에는 parang stench of garbage라니까. Di ba? Ito ay parang amoy na nanggagaling sa basura sa pangamoy ng tao. 너무 싫다는 거예요. Diba? Madumi. 그 사람이 죽은 자리에 가서 피를 막 흘린 자리에 가면 사람이 다 이 코를 막는 이유가 그 피 냄새가 역겹다는 거예요. Diba? Kadiri yung amoy ng dugo, kaya diba kapag may namatay, may dugo, yung mga tao nagtatakip sila ng ilong. 그런데 하나님은 우리에게 그 냄새를 불어서 우리에게 맡게 해주고 싶은 거예요. Ngunit, ang Diyos, ginamit niya hangin, ito ay dinala niya, kaya dinala niya ang amoy na ito para sa atin. 이해됩니까? Naintindihan niyo po? 그 바람, 그 아이고, 냄새를 아니. 몰고 오는 바람이 있어야 된다는 거예요. Kaya ano ba ibig sabihin? Kailangan magkaroon ng hangin na magdadala ng amoy nito patungo sa atin. 그 바람이 뭐냐 하면은 북풍과 남풍, 동풍과 서풍 이런 여러 바람이 있는데 Kaya di ba merong itong northeast, west, south wind? 하나님은 우리에게 그 바람을 때를 따라 불게 한다는 거예요. Kaya ang Diyos, in His time, ganito pinapadala niya ang hangin na ito Mo sa atin. 하려고? Para saan ba? 이 복음의 소식을 전해 주려고. Para maiparinig sa atin ang magandang balita. 그래서 어떤 사람은요, 북풍을 통해서 복음을 듣고 그 복음을 믿게 되는 거예요. Kaya may mga tao na sa pamamagitan ng north wind, nakakarinig sila ng ebanghelyo at doon sila napapanampalataya. 예를 들어 우리 안토니오 형제 같은 경우에는 Katulad ni Brother Antonio. 보통 사람보다도 안 좋은 조건을 갖고 살고 있잖아. Diba meron siyang itong hindi magandang kondisyon at nabubuhay. 그거는 그에게는 북풍처럼 괴로움의 바람이 되는 거예요. Kaya sa kanya, ito ay parang north wind dahil ito yung naging kahirapan sa kanya. 그런데 그 일이 아니었으면 안토니오 형제가 구원받았겠어요? Kung hindi sana doon, magliligtas kaya siya? 그런 괴로움이 없이는 구원받을 수 있겠냐는 거예요. Kaya kung walang ganong kahirapan, maliligtas kaya siya? 어떤 사람에게는 그런 바람이 불어야 되는 거예요. Kaya may mga tao na kinakailangan ng ganong wind na humangin sa kanila. 또 우리가 우리 자신들을 돌아보면은 Diba kung babalikan natin yung sarili natin, 그때 왜 하나님이 나를 그렇게 괴롭게 하셨나? bakit kaya ako ganitong pinahirapan ng Diyos? 왜 하나님이 나를 부끄럽게 하셨나? Bakit kaya ako ganitong ipinahiya ng Diyos? 가늠한 여인은 그때 왜 나를 그렇게 부끄럽게 하셨나? Yung babae sa Kanaan, inisip niya, bakit kaya ako ganitong pinahiya ng 가난이 Diyos? 아니고 가늠한 여인. Ay, yung tao na nahulog sa pangangalo niya, inisip niya, bakit kaya ako ganitong 자, napahiya? 가늠하다가 잡혀가지고 플라자로 끌려 나왔어. Itong babae ay dinala sa gitna ng plaza pagkatapos ng 저 mahalo 여자 좀 niya. 얼굴 좀 봐봐. O tingnan niyo babae 뻔뻔스러워. yun, napakadumi niya. 저 여자가 어떻게 저기 인간일을 할 수 있어? Paano kayo magagawa ng tao ito sa ganitong araw? 너무너무 고통스럽지. Kaya nahirapan siya. 그렇지만 그 고통을 받아들여야 돼. Gayun pa man, kinailangan niyang tanggapin ang kahirapang ito. 그 수치와 부끄러움을 받아들여야 돼. Kailangan niyang tanggapin ang ganitong kahirapan. 그런데 그 고통이 오고 난 뒤에 Ngunit pagkatapos dumating ng kahirapan na ito, 고통으로 끝나기만 한 게 아니라 hindi lang nagtapos ang kahirapan doon. 누가 왔어요? Sino ba ang dumating sa kanya? 예수님이 왔어요. Dumating si Jesus sa kanya. 예수님이 와서 여자여, Babae,
나도 너를 정죄치 아니한다. Maging ako, neither I condemn thee. 그렇게 참 북풍이 왔지만은 Dumating nga sa buhay niya ang north wind. 그 북풍에 뭐가 실려왔어요? Ngunit ano ba ang kasama nitong dumating? 굿뉴스가 실려왔다. Dumating ang magandang balita. 나도 너희를 정죄치 아니한다. Neither do I condemn thee. 아멘. Amen po ba? 야, 이 간음 때문에 막 얼마나 고통을 당했어요. Ano ba siyang nahirapan dahil sa ganitong pangangalo niya? 돌로 막 때리려고 하는데 Maraming mga tao ang ganitong ninais na batuhin siya dahil sa kanyang 야, ginawa. 오늘 내가 재산 날이구나 죽는 날이구나. Ito na pala ang aking kamatayan. 이제 내가 여기서 끝이구나 했는데 Dito na pala ako magtatapos. Ito yung inisip niya. 그때 무슨 소리가 들렸어? Pero anong tinig ba yung narinig niya? 나도 너를 정죄치 아니한다. Neither do I condemn thee. 야, 이게 무슨 냄새지? Anong amoy ito? 이게 무슨 향기지? Anong scent to? 너무너무 달콤한 향기라는 거야. Napakatamis ng scent na ito. 야, 나를 더 이상 정죄치 아니한다 그러네. Sinasabi na hindi niya na ako i-condemn. 야, 내가 살았어. Yes, buhay na ako ulit. 그래, 내가 간음은 행했지만은 Ako nga ay nangalunya. 내가 모든 사람의 눈에 부끄러움을 Oo, 당했지만은 ako nga ay napahiya sa mata ng mga tao. 이것이 바로 내가 구원받게 하기 위함이었구나. Ngunit ito pala ay para sa aking 야, 내가 kaligtasan. 살았다. Nabuhay na ako. 예수님 감사합니다. Maraming salamat po, Jesus. 예수님 감사합니다. Maraming salamat po, Jesus. 그런 마음이 얼마나 들었겠어요. Kaya gano'n kaya naging malaki ito sa kanyang puso. 이것이 예수님이 하나님에게 풍겨드린 냄새라는 거예요. Kaya ito yung pinapadalang amoy ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. 자, 우리가 에베소서 5장 2절을 찾아보겠습니다. Hanapin po natin sa Ephesians chapter 5 verse 2. 에베소 5장 2절에 보면은 Kung titingnan natin ang Ephesians 5 verse 2, 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그가 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. 그가 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드렸다. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. 지금 이 향기로운 향기, 이 향기가 어디에서 나오는 향기겠냐고. Kaya saan ba nanggaling ang ganitong samyo ng masarap na amoy? 자기 몸을 들여서 피를 흘려서 그 몸이 찢기고 그 몸이 어스러지면서 나온 향기라는 거예요. Itong amoy na ito ay nanggaling sa ganitong sa kanyang katawan na napupunit at ganitong naihain. 이 향기가 좋아요, 안 좋아요? Maganda po ba ang amoy na ito o hindi? 이제 여러분은 이 향기 맡을 수 있습니까? Kaya niyo po bang tanggapin ang amoy na ito? 이 예수님이 이 향기를 주셨구나. Si Jesus pala ay nagbigay ng samyo na ito. 이제 우리도 복음을 들었기 때문에 Tayo rin ay nakakarinig na ng Ebanghelyo. 예수님 감사합니다. Jesus, salamat po. 당신이 우리에게 흘려주신 그 향기는 지구상에서 가장 아름다운 향기입니다. Ang inyong amoy na ipinaamoy sa amin, ang samyo ito ang pinakamasarap na amoy. 이걸 다른 말로 복음의 향기라 그럽니다. Sa ibang term, ito ay ang samyo ng Ebanghelyo. 아멘. Amen po ba? 자, 이 복음이 흘러 들어오지 않았다면 우리는 지금 이 자리에 앉아 있을 수 있겠어요? Narito po ba tayo kung hindi sa atin dumating ang amoy ng Ebanghelyo? 이 자리에 안 있고 어디가 있겠어요? Saan po ba kayo paparoon kung wala kayo rito? 틀림없이 SM가 있을 기라. Surely, andun kayo sa SM. 주일날 SM 가자. Sunday ngayon, punta tayong SM. 갈 데가 SM밖에 없잖아. Kasi sa Pilipinas, walang mapupuntahan, SM lang. SM 가가 어디가 스타벅스 앉아 있든지 Tapos pupunta sa SM, sa Starbucks nakaupo, 마기나사 앉아 있든지. o kaya sa mag-iinasal. 여러분 SM 가면 어디 자주 가는지 Kaya po, 모르겠습니다. saan po ba kayo pupunta sa SM? 저는 SM 가면 딱 가는데 두 군데밖에 없어. 마기나살 아니면 스타벅스야. Ako, dalawa lang pinupuntahan ko. It's either Mang Inasal or Starbucks sa 딴 데 SM. 가볼 데가 없더만 Kasi 보니까. wala mapupuntahang iba.
망이나살은 싸서 먹는 게 아니고 맛이 좋아서 먹어야 되나 소식. Yung mga inasal, pinupuntahan hindi dahil mura kasi masarap. 맛이 좋아서 먹는 사람 별로 없을 거예요. 내가 볼 때 저기 값이 싸서 먹는 사람이 별로 없고 다 맛이 좋아서 그거 가는 것 같아. 제일 사람이 많아 어쨌든. Sa akin, sa palagay ko, pumunta yung mga tao kasi masarap higit sa mura siya. 그렇죠. Tama po ba? 자, 우리가 이 향기를 맡았어요. Kaya yun, natanggap na natin ang ganitong samyo. 그래서 우리가 이제 신부가 되어서 Kaya 그리스도의 tayo ay 신부가 되어서 naging kabiyak na ni Jesus. 신부가 됐습니까? Naging kabiyak na po ba kayo ni Jesus? 그러면 이제 신부가 풍기는 향기가 또 있어야 된다는 거. Tapos, kung kayo ay naging bride na ni Jesus, kung ganun, meron ding amoy na nanggagaling 신부가 sa isang 또 bride. 예수님을 기쁘게 하는 향기가 있어야 되는 거. Pero kailangan ang bride ay magkaroon ng amoy na nagpapaligaya naman kay Jesus. 그 향기를 내가 갖고 있냐 아니냐 그게 중요하다는. Kaya ano ba ang importante dito? Meron ba ako ng amoy na yon o wala? 그 향기가 뭐겠어요? Kaya kailangan magkaroon ng amoy na yon. 그 예수님이 주신 향기를 받아서 내 마음에 받아들였다면은 Kaya kung ang amoy na galing kay Jesus ay tinanggap ko na sa aking puso, 이제는 또 내게서 내 보내는 향기가 있어야 된다는 거. ngayon kailangan meron naman akong amoy na ipapa-deliver. 그 우리는 뭐가 우리의 향기냐면 예수님이 넣어준 향기를 내보내는 게 우리의 향기라는. Ano ba yung amoy na dapat na magkaroon tayo? Ito yung amoy ni Jesus na natanggap natin at ito naman yung ipapangaral natin sa ibang tao. 여자가 다른 남자의 품에 기대가지고 Di ba yung, 돌아오면 이 남편이 냄새 딱 맡았을 때 뭔가 좀 이상한 데 싶으면 좋아하겠어요? 남편이? kaya yung isang lalaki, kung ay yung isang mag-asawa, kung yung asawang babae ay nakasama isang lalaki tapos nagkaroon ng ibang amoy, magugustuhan ba ito ng kanyang asawang lalaki? 왜 대답이 없어? Wala kayong sagot. 남자가 가진 향기를 여자가 받아가지고 그 냄새 내놔야 된다. 다른 남자한테 받은 향기를 내놓으면 본 남편이 좋아하겠냐고. Di ba gusto ba ng mga asawang lalaki na mga amoy ng ibang lalaki yung asawa nila? 때려 죽여야 되지. 그거는 Di ba? Baka 살려주면 patayin 안 pa. 되지. Di ba? Hindi pwedeng buhayin yung babae pag ganun. 그죠? Tama po ba? 바람 피우는 여자는 때려 죽여야지. 살려주면 되겠어요? Dapat po bang iligtas yung babae kapag ganito na nangangalo niya? 여자는 남편하고 결혼하면 죽을 때까지 그 남자밖에 없어야 돼요. Dapat yung mga babae kapag nagpakasal sila, yung asawa lang nila lalaki hanggang mamatay. 여자들 왜 대답이 없어? Bakit wala po kayong sagot? 여자들이 좀 불순한데 내가 보니까 대답이 없는 거 보니까 Sa palagay, wala kayong sagot. 다른 의도를 갖고 사는 것 같은데. Mukhang meron kayong ibang balak. 자, 여자가 남자하고 결혼해서 살았으면은 그 다음에 죽을 때까지 그 남자하고 살아야지. 다른 남자한테 가면 돼? Di ba? Pwede ba kayong lumipat sa ibang lalaki? Dapat mabuhay kayo na hanggang mamatay kasama yung asawa ninyo. 확실해요? Sigurado po? 우리 교회는 그런 사람 없겠죠. Wala po sa church natin na ganong tao, no? 반대로 남자가 자기 아내를 택했으면 다른 여자한테 또 마음 주면 돼. Sa kabilang banda naman po, kung pinili nyo na po yung asawa ninyo, pwede pa po ba kayong mamit na ibang babae? 한 여자의 남편, 한 남자의 아내. 딱 요게 가장 성경적인 남편과 아내입니다. Ang pinaka-biblical na asawang babae at asawang babae ay asawa ng isang lalaki at asawa ng isa lang na babae. 아멘? Tama po ba? 다 이렇게 살면 아무 문제가 안 생겨요. Kung ganito kayo mabubuhay, wala kayong magiging problema. 사단이 역사해가지고 그 가정이 깨지면서 자식이 괴로워하고 본인들도 괴로워하고 그 살인이 나오고 칼로 찌르고 총으로 싸우고 그런 일이 그래 생기는 거예요. Kaya diba, si Satanas dinalayan niya yung mga tao, kaya ganito naghihirap sila, tapos ganito binabaril, tapos nagkasasaksakan pa. 그래 우리가 신부입니다. Kaya tayo ay bride. 신부는 신랑의 향기를 받아가 신랑의 향기를 내뱉어야 줘야 되는 거예요. Kaya bilang bride, tayo ay dapat maging amoy ng ating asawa. 그래서 누가 제일 향기로운 사람이냐? Kaya sino ba ang pinaka
fragrant na tao. 저 사람에게서 복음의 향기가 나올 때 향기로운 사람이라. Yung tao na may nangangamoy ng amoy ng ebanghelyo. 저 사람 생김새는 별거 아닌데 야 복음의 향기가 나오네. 그래서 아름다운 사람이다. Kaya, hindi naman siya, mukhang ganun yung amoy niya, pero nangangamoy siya ng ganun, yun yung magandang tao. 저 사람은 배운 것 없지만은 복음의 향기가 나오네. 야 아름다운 사람이다. Yung taong yun, wala naman siya pinag-aralan masyado, pero nangangamoy ng ebanghelyo, kung ganun siya, ay magandang tao. 하버드대 나오고 옥스퍼드대 나오는 게 중요한 게 아니에요. Hindi importante kung tayo nag-graduate ng Harvard or ng Oxford. 아멘. Amen po ba? UP 나오고 뭐 USC 나오고 델라살 나오는 게 중요한 게 아니란 말이에요. Hindi importante kung tayo nag-graduate ng UP, ng De La Salle, ng ano pa man. 뭐가 중요해요? Ano po ba ang importante? 저 사람에게서 복음의 향기가 나오네. O sa taong yun, nangangamoy pala ng ebanghelyo. 저 사람은 저 입에서 복음 전할 줄 아네. Yung taong yun pala ay nangangaral ng ebanghelyo. 복음 전할 줄 알아야 돼. Alam niya pala kung paano mangaral ng ebanghelyo. 우리 이제 좀 있으면 단기들 무전 전도 여행 가는데. And soon, magkakaroon ng Manilas Mission Trip ang ating mga GNC. 자, 무전 전도 여행 가가지고 가는 길에 만나는 사람, 오는 길에 만나는 사람, 뭐 해야 돼요? Di ba? Habang nasa Manilas Mission Trip, yung mga tao mamimit papunta at mamimit pabalik, ano ang kailangan gawin sa kanila? 뭐 해야 돼? Ano kailangan gawin sa 단계를 kanila? 말해봐요. Sagot po kayo, mga GNC. 예? 그렇지. 가는 길에 버스 타고 가다가 만난 사람에게 복음 전하고. Diba? On the way, kapag nakamit kayo ng tao sa bus, kailangan mangaral. 잠잘 데 없으면 경찰서 가가지고 나 우리 잠잘 때서 왔는데 믿을 때는 경찰서밖에 없는데 이거 좀 세워주세요. 하고 그 당직서는 경찰한테 복음 전하고. Tapos, di ba, kung wala kayong matulugan, punta kayo sa police station, sa police, sabihin nyo, wala po kaming matulugan, nasa Manilas Mission Trip kami, sa kanya rin mangaral din. 그 엉뚱한 데 갈 필요 없어요. 경찰서 찾아가가지고 오늘 내 얘기 잘 데 없어 그런데 이거 좀 재워주세요 하면 제일 안전하니까 그렇게 하면 돼. Kaya wala kayong kailangan puntahan na iba, kundi punta kayo ng police station, sabihin nyo, wala po kaming matulugan. 필리핀에서는 굶어 죽을 일이 없어. 걱정 안 해도 돼. Kaya sa Pilipinas, hindi kayo magugutom. 필리핀 어디를 가든지 스낵이 있어, 스낵. Kasi sa Pilipinas, laging may merienda, may 필리핀 snack. 사람들은 하루 6끼 먹기 때문에 Kasi sa Pilipinas, 6 na beses kayong kumakain, di ba? 항상 가면 밥 먹을 때가 있어요. Kaya kahit saan kayo pumunta, laging may makakain. 그렇죠? Ganun po ba? 그래서 제가 며칠 전에 대패 저 마인드 갔는데 얼마나 여자 선생들이 덩치가 크고 몸매가 뚱뚱한지 깜짝 놀라서 기절할 뻔했어. Kaya a few days ago, pumunta ako sa Mind Education sa DepEd at nagulat ako kasi lalaki ng mga babae, lalaki ng katawan nila. 야, 우리 아내 보고 당신은 섹시하다 그랬어. Kaya sabi ko sa asawa ko, ikaw sexy ka. 우리 아내 2배 되는 사람, 막 3배 되는 사람 있더라고. Kasi meron 2, 3 beses ng laki ng asawa ko yung mga babae doon. 제가 보고 막 기절할 뻔했어. Kaya, 아이 대패 교사들은 왜 이렇게 덩치가 크냐? kaya nagulat ako, ay mga taga-DepEd, ba't ganun malalaki yung katawan? 왜냐하면은 아침 먹고 학교 갔는데 좀 있으면 모닝 스낵 나오죠. Tapos, di ba, pagpunta sa school, malalabas ng morning snack. 점심 나오죠. Tapos, tanghalian. 애프터눈 스낵 나오죠. Tapos, afternoon snack. 저녁 먹고 Tapos, dinner. 집에 가서 핫띵가비 스낵 나와. Pag-uwi ng bahay, meron pang midnight snack. 하루 종일 먹는 거야. Kaya buong araw kumakain. 한없이 몸이 옆으로 퍼지더라. Kaya ganito, palawak ng palawak yung katawan nila. 야, 일본 가는 비행기 뜨겠나 걱정스러워. Kaya nag-aalala ko, baka hindi lumipad yung eroplano. 뜰 것 같지가 않아. Lilipad ba? Lilipad ba? Mukhang di lilipad. 그런데 예? 뚱뚱해도 좋아. Pero okay lang kahit mataba. 말라도 좋아. Kahit mapayat, okay lang din. 만약에 그들이 그리스도의 신부라면은 Kung sila nga ay tunay na bride ni Jesus, 거기서 향기가 나와야 돼. mula doon, kailangan mangamoy ng 무슨 향기가 나와야 되느냐? magkaroon ng amoy. Anong klase ng amoy? 복음의 향기. Ito ay amoy ng ebanghelyo. 자, 여기 같이 따라합시다. 복음의 향기. Follow us, amoy ng ebanghelyo. 그래서 그 향기가 팍 느껴질 때 참 귀한 그리스도의 신부다. Kaya kapag naramdaman yung gano'n, siya pala ay napakahalagang Kristiyano.
솔로몬 왕에게는 여러 아내가 있었는데 Si King Solomon, marami siyang mga asawa. 근데 그 중에 솔로몬이 진짜 사랑한 여자가 있었는데 At meron doon ang kanyang pinakakinalugdang asawa. 술람미 여자라는 여자가 있어. Meron si Sunam. 술람미. Sulami. 이똥 술람미 바바의 술람미 여자는 흑인이야. 흑인. Si Sulami, siya ay isang black. 흑인들이 백인들보다는 별로 매력적이지 않다 그러잖아요. Di ba hindi ganun kaaya-aya yung mga black people kaysa sa mga white people? 이거는 내가 인종차별하는 게 아니고 Hindi po ako sa pagiging racist. 성경에서 솔로몬이 술람미 여자를 좋아했더라고. Ngunit sa Biblia, si King Solomon, gustong-gusto niya si Sulami. 왜 술람미 여자를 좋아했을까? Pero bakit niya kaya nagustuhan ng babaeng ito? 술람미 여자에게서는 Si Sulami sa kanya, 향기가 나왔다는 meron 향기가. ganitong amoy. 우리가 그 아가라는 성경 1장 찾아봅시다. Hanapin po natin sa Song of Song, Song of Songs, chapter 1. chapter 1, 일장 3절을 보면은 verse 3. Kung titingnan natin, 내 기름이 향기로 아름답고 내 이름이 쏟은 향기름 같으므로 처녀들이 너를 사랑하는구나. ang iyong mga langis ay may masarap na amoy, ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinuhos, kaya't sinisinta ka ng mga dalaga. 여기 보면은 솔로몬이 내 기름이 향기로 아름답다. 내 이름이 쏟은 향기름 같다 그랬어. Sabi ni Solomon dito, ang iyong mga langis ay may masarap na amoy, ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinubuhos. 술람미 여자는 얼굴이 거무스름한 얼굴인데 Kasi Sulami na babae, siya, yung mukha niya ay ganitong maitim. 이 여자는 향기가 있는 여자라는 겁니다. Ngunit sa babae ito ay merong masarap na amoy. 근데 이 여자가 얼마나 솔로몬의 눈에 이쁜지 솔로몬이 그 여자를 사랑했다는 거예요. At gano'n ba siya kaganda sa paningin ni Solomon at siya ay inibig ni Solomon? 자, 좀 더 넘어가서 4장 10절을 보겠습니다. Hanapin po natin verse 4, 4장 10절에 보면은 chapter 4 verse 10. 나의 누이 나의 신부야 네 사랑이 어찌 그리 아름다운지 네 사랑은 포도주 진하고 네 기름의 향기는 각양 향품보다 성하구나 그랬어. Ang sabi dito, pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko, pakiigi ng iyong pagsinta kaysa alak. At ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat na sari-saring pabango. 지금 솔로몬이 사랑한 이 향기는 어떤 향기냐면 Anong klase ba ang amoy na iniibig ni Solomon? 그냥 뭐 아름다운 여인의 얼굴에서 나오는 그런 향기가 아니고 Hindi lang ito yung amoy na nanggagaling sa isang magandang babae. 솔로몬이 기뻐하는 향기는 Ano ba ang klase ng amoy ang kinalulugdan ni Solomon? 바로 복음의 향기라는 거예요. 복음의 향기. Ito ay ang amoy na nanggagaling sa 그래서 이 Ebanghelyo. 복음의 향기를 풍기기를 원했다는 거예요. Kaya ninanais din na ang amoy na ito ay maipakalat. 지금 이 세상에서 이 솔로몬 왕은 그리스도의 그림자거든요. Diba si Solomon ay ang shadow of Christ. 자, 이 세상에서 우리의 왕이신 예수님이 풍기기를 원하는 향기는 무슨 향기일까요? Kaya si Jesus na ating hari, ano bang klase ng amoy ang nais niyang ipakalat? 여러분이 가지고 있는 화장품 향기 그걸 풍기기를 원하겠어요? Yung amoy ba na meron kayo, ito ba yung gusto niyang ipakalat? 그거 아니에요. Hindi po yun. 예수님이 우리를 통해서 풍기기를 원하는 향기는 뭐냐 Sa 하면 pamamagitan natin, ang ninanais ipakalat na amoy ni Jesus ay, 복음의 향기라는. ito ay ang amoy ng Ebanghelyo. 아멘. Amen po ba? 자, 여러분에게 복음이 있어요, 없어요? Meron po ba kayong Ebanghelyo o wala? 여러분이 가진 이 복음의 향기를 풍겨야 된다는 거지. Kaya ito ay dapat dating ipakalat. 풍긴다는 건 뭐냐 Ano 하면은 ba ibig sabihin ng pagpapakalat? 몸을 부채질해가 풍기는 게 아니라는 거예요. 몸을 Kaya hindi 부채질해가 ibig sabihin magpapaypay kayo sa katawan ninyo para maipakalat yung amoy. 입을 통해서 풍기는 거예요. Kundi ito ay pagpapakalat na sa pamamagitan ng bibig. 우리의 입을 통해서 풍겨야 된다. Ito ay pagpapakalat na sa pamamagitan ng bibig. 그건 뭐냐면은
내 입을 통해서 내 입을 열어서 전해줘야 된다는 거예요. Kaya ano bang ibig sabihin nun? Pagpapakalat sa pagbubukas ng aking bibig at pangangaral. 아멘. Amen po ba? 내 입을 가지고 밥만 먹고 살아서는 안 된다는 Kaya hindi pwedeng sa gamit ang bibig ko, kakain lang. 이 입이 밥만 먹는데 용도로 쓰이면 그거는 최악의 입이라는 거예요. Diba? Sayang naman yung bibig natin kung gagamitin lang natin ito sa pagkain lang. Ito yung worst. 어쨌든 여러분들은 입을 열어서 만날 때마다 복음을 전해줘야 된다. Kaya kayo, sa bawat tao na mamimit ninyo, magbukas kayo ng bibig at mangaral. 그 사람들이 듣든지 안 듣든지 무조건 복음을 전해줘야 된다. Makinig man sila o hindi, mangaral kayo. 아멘. Amen po ba? 얼마 전에 우리 피아 집에 갔는데 그 집에 우리 브라더 젠 식구들이 왔는데 제가 듣든지 안 듣든지 복음을 전해줬다. A few days ago, sa bahay ni Sister Pia, doon na-meet ko yung pamilya ng asawa niyang si Brother Jen, at doon ako nangaral, makinig man sila o hindi. 잘 모르겠어요. 그들 마음에 들어갔는지는. Hindi ko alam kung nakapasok yung ebanghelyo sa puso nila, 물어보니까 대답은 바로 하더만. pero pag nung tinanong ko sila, nag-answer sila agad. 그 다음 날에 우리 제니퍼 집에 가가지고 또 진리한 자매 친구들하고 그 제니퍼 집에 직원들 해가 한 10여 명 제가 또 듣든지 안 듣든지 복음을 전했다. Tapos nangaral din ako sa bahay nila Sister Jenny, tapos yun, nangaral ako kahit na makinig sila o hindi. 내가 내 입을 열어서 뭔 이야기를 해야 되느냐면 Kaya ano ba ang kailangan kong sabihin gamit ng aking bibig? 내 잘난 데하고 내 자랑을 해야 되는 게 아니라는 거예요. Kailangan ko bang ipagmalaki ang sarili ko? Hindi ito. 예수님에 대해서 이야기해야 되는 거예요. Kung hindi kailangan magsalita na patungkol kay Jesus. 그러면 여러분들은요 복을 받아요. Kung ganoon, kayo rin naman ay pagpapalain. 누가 여러분들을 칭찬 안 해도 여러분들 실망할 필요 없어요. Kaya kahit na walang mag-recognize sa inyo, hindi nyo kailangang mawala ng loob. 그래서 우리가 이 복음의 향기를 풍겨줘야 되는 거예요. Kaya kailangan natin ipakalat ang amoy ng ebanghelyo. 요 며칠 전에도 또 일본 가는 사람 5명 왔더라고요. Tapos a few days ago, dumating yung 5 taon na pupunta ng Japan. 그 사람들은 우리에게 2달 훈련 받아도 집에 가라 하니까 그 뒤에 나타나지도 않는 사람들이야. Kaya sila yung mga tao na kahit na magkaroon sila ng training sa church natin, pag sinabing umuwi na sila, di na sila babalik. 오직 일본 갈 하나의 자기 계획만 갖고 있는 사람들인데. Kasi sila yung mga tao na meron lang plano na pagpunta ng Japan. 그래도 내가 복음 전해줘야지. Kaya inisip ko, kailangan ko mangaral sa kanila. 앉혀놓고 제가 한 사람 복음 전해줬단 말이야. Kaya ito, pinaupo ko sila at isa sa kanila 너 nangaral 믿어지나? ako. Ikaw may kasalanan 너 ka ba? 믿나? Nananampalataya ka ba? 죄인 남나? Ikaw may kasalanan ka 내가 ba? 그렇게 하는 이유가 뭐냐면 Ano bang dahilan ko bakit ko ginagawa yun? 그것이 내가 그리스도의 향기를 흘려주는 거라는 거예요. Kasi ito yung pagpapakalat ng amoy ko bilang Kristiyano. 아멘. Amen po ba? 이거를 여러분들이 각자가 해야 된다. Ito yung kailangan yung gawin personally. 아멘. Amen po ba? 이유 없어 누구를 만나든지 Kaya sino man ang ma-meet ninyo, 누구 앞에 서든지 kahit kanino pa kayo tumayo sa harap nila, 기회를 찾아서 복음을 전해줘야 되는 거예요. maghanap kayo ng chance para mangaral sa kanila ng Ebanghelyo. 자, 고린도후서 2장 14절. 2 Corinthians verse 2, chapter 2, verse 14. 고린도후서 2장 14절. So, Corinthians chapter 2, verse 14. 자, 이게 뭐라 했습니까? Ang nakalagay dito po ay, 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각지에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노니. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. 15절은 우리 다 같이 읽어봅시다. 15, basahin po natin ng sabay. 시작. Sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. 자, 우리는 우리말 듣고 구원 받는 사람이든지 우리말 안 듣고
구원 못 받는 사람이든지 간에 우리는 어쨌든 그리스도의 향기란 말. Kaya kahit na may tumanggap ng ebanghelyo o may mga tao na hindi man tumanggap ng ebanghelyo, ngunit tayo ay nagsisilbing masarap na samyo ni Kristo sa Diyos. 여러분이 향수 병인데 Kaya kayo ay bottle of perfume. 향수가 향수로서 역할을 하려면 뚜껑을 열어놔야 돼요. 닫아놔야 돼요. 'Di ba? Bilang bottle of perfume, kailangan nyong magbukas para magamit nyo yung silbi ninyo. 자, 여러분은 향수죠. 'Di ba kayo po ay perfume? 향수죠. Kayo po ay perfume, tama po ba? 이 뚜껑을 꼭꼭 닫아놔야 돼. 이렇게. 꼭. Kailangan nyo po bang isara ng mabuti yung sarili ninyo? 아무 냄새가 안 나. 'Di ba? Wala kayong maamoy na amoy. 그런데 이걸 열어놓으면 Pero kung ito'y buksan ninyo, 냄새가 나. mangangamoy po. 그런데 선풍기 바람을 샥 불어주면 쫙 날아가지. At kung kayo ay magkakaroon ng, papahanginan nyo ng electric fan, magkakalat ang amoy. 그래서 우리는 바람이 필요하고 Kaya kailangan natin ng hangin. 뚜껑을 열어놓는 게 필요하다. At kailangan natin ng pagbubukas ng, 그 우리에게 불어주는 바람이 뭐냐면 ano ba yung nagpapahangin sa atin? 바이블 리트릿이 우리의 바람이야. Ito yung hangin na tinatawag na Bible Retreat. 아멘. Amen po ba? 이 기회를 타서 우리가 열어가지고 샥 날려줘야 되는 거예요. Kaya kailangan natin mangaral, dala-dala na, at sakay-sakay ng hangin na ito. 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba? 16절. 16. 이 사람에게는 사망을 얻어서 사망이 이르는 냄새요. 저 사람에게는 생명을 얻어서 생명이 이르는 냄새라. 누가 이것을 감당하리요? Sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan, sa ikabubuhay. At sino ang dapat sa mga bagay na ito? 우리는 사망이 이르는 냄새가 될 수도 있고 생명이 이르는 냄새가 될 수가 있어. Kaya tayo ay maaring maging samyo na mula sa kamatayan sa ikamamatay o isamyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. 어쨌든 뚜껑 닫아놓고 살면은 그거는 죽은 냄새, 죽은 향기라는. Anyway, kung tayo magsasara ng ating bibig, tayo ay patay na fragrance. 자, 입에 지퍼 달고 살아야 돼요. 지퍼 열고 살아야 돼. Kailangan niyo po bang mabuhay na nakasara ang bibig o dapat buksan ang zipper nito? 아, 해봐요. 아. Say ah. Ah. 불어봐. 아. Ah. 그게 바로 우리가 할 일이다 이 Ito 말이에요. yung kailangan nating gawin. Ito yung trabaho natin. 아. Ah. 바람 샥 불어주면 Tapos pag sabay ng hangin, 안 좋은 냄새가 나겠죠. maaaring masamang amoy lumabas. 그렇지만 우리는 복음의 향기가 있어요, 없어요? Pero meron tayong samyo ng ebanghelyo o wala? 이 향기를 풍기라 이 말입니다. Kaya kailangan natin maipakalat ang ganitong samyo. 자, 복음 있어요, 없어요? Meron po ba kayong ebanghelyo o wala? 1년 내내 딱 뚜껑 닫아놓고 아무것도 안 하고 그냥 교회 와서 앉았다가 그러면 안 된다는. Kaya hindi pwede na sa loob na isang taon nakatikom lang yung bibig ninyo tapos nakaupo lang kayo dyan. 자, 다음 주 한 주간 Kaya 입을 열고 불어가지고 사람들을 초청하고 알겠어요? sa susunod na week, buksan niyo ang bibig ninyo at ganito mag-invite kayo. 이제 다다음 주에는 우리 한국에서 목사님들 와가 우리 바이블 리트릿 할 건데 Kasi next week, darating ang mga pastor mula sa Korea at magkakaroon tayo ng Bible retreat. 사람들을 다 초청합시다. At tayo mag-invite ng maraming tao. 여러분 자신이 참석하는 건 기본이고 Ang pag-attend po ninyo ay basic. 금요일 날 하루만 휴가 내면 되잖아. Pwede, di ba, mag-leave lang kayo ng Friday. 금요일 하루 휴가 받는 거 어렵지 않지요? Di ba, hindi po gano'ng kahirap mag-leave kung isang araw lang. 직장 다니는 사람들 어려워요, 안 어려워요? Mahirap po ba yan sa mga nagtatrabaho o hindi? 어렵지 않지요? Hindi po mahirap, di ba? 그래서 우리가 자꾸 복음을 불어대야 돼. Kaya patuloy-tuloy, kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. 그리고 주 예수를 믿어라. At manampalataya sa Diyos. 그래야만 너와 내 집이 구원을 받으리라 Kung 외쳐야 ganun, 돼. kailangan nyo rin isigaw na kung ganun, kung manampalataya kay Jesus, ang inyong sambayarin ay maliligtas. 이 구절이 어디 있죠? Nasaan po ba ang verse na ito? 사도행전 16장 31절. Ito po ay 알겠습니까? nasa Acts chapter 16 verse 32, 31. 31.
이렇게 우리 입을 벌려서 주 예수를 믿어라. Kaya manampalataya kay Jesus. 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리. Kung ganun kayo at ang iyong sambahayan ay maliligtas. 그렇게 하면 희한하게 듣는 사람이 있다니까. At hanga kasi merong mga nakikinig kapag ganito. 자, 우리 단기들 무전전도행 가는 사람들, 아멘. Amen po ba sa mga magmi-mission trip? 어려워요? Mahirap po ba? 그러면 되는 겁니다. Ganito, pwede ito. 그러면 첫째 밥도 나오고, Kung ganun, lalabas ang pagkain, 음료수도 나오고, lalabas ang inumin, 잠잘 때도 나오고, pati ang tulugan, 차비도 나와. magkakaroon pa ng pamasahe. 아무 걱정하지 말고 Huwag kayong mag-alala 무전전도행 갔다 오면 되고, at maaari kayong pumunta sa Manila's Mission 여기 Trip. 행자매들은 무조건 입을 열어. At ating brothers and sister, buksan nyo ang inyong bibig. 뚜껑 닫아놓은 향기는 쓰레기나 똑같아요. Di ba yung pabango na hindi nabuksan, parang basura. 뚜껑 열어놔야지 향기가 나올 거 아니에요. Kailangan buksan para mangamoy. 내 몸에서 뚜껑이 어디요? Di ba? Ang buksan ng aking katawan, 내 뚜껑이 어디냐고. nasaan ba yung lid ng ating katawan? 입이 뚜껑이라요. 입이. Ito yung bibig natin. 입 딱 닫고 사는 사람이 악한 사람이다. Di ba? Masamang tao yung mga taong nagsasara ng kanilang bibig. 아, 입 한번 벌려봐요. 아, Buksan nyo nga yung bibig ninyo, 그걸 통해서 향기를 내뱉어라. at sa pamamagitan niyan, ipakalat ninyo ang samyo. 아멘. Amen po ba? 올해는 우리 향기를 많이 흘려보내는 한 해가 되도록 합시다. At this year, I hope na ito yung year na pagpapakalat natin ng ganitong samyo. 아멘. Amen po ba? 자, 오늘 읽은 이 이야기는 뭐 이야기 설명 안 해도 알겠죠? Alam niyo, gets niyo na po, di ba? Kahit hindi na further i-explain. 고린도전서 9장에 나오는 이 이야기는 Kaya itong kwento na nasa 1 Corinthians chapter 9, 16절 읽고 verse 16, basahin po 자, natin. 16절 보겠습니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일임이라 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이미로다. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin sapagkat sa Aba ko kung hindi ako ipangaral ang 자, ebanghelyo. 다 같이 읽읍시다. So basahin po natin ang sabay. 시작. Start, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. 이게 바로 우리의 향기를 바라는 삶이라는. Kaya ito yung buhay na tayo nagpapakalat ng ganitong samyo. 여러분에게 복음이 있습니까? Meron po kayong ebanghelyo? 그러면 향기가 있어요, 없어요? Kung ganun, meron po ba kayong samyo o wala? 예, 그 향기를 입다고 살면 안 된다는 이야기. Kaya kung meron kayong samyo, hindi kayo maaaring mabuhay na nakatikom ang bibig. 열어가지고 해가지고 향기를 내뱉어야 된다. Ganitong buksan, tapos ganito ang ipangaral. 밥 먹을 때만 하지 말고 Huwag lang kayo magbukas ng bibig sa pagkain. 전부 다 밥 먹을 때는 막 잘하지. Lahat magagaling sa pagbubukas ng bibig sa pagkain. 그때는 육체를 위한 거고 Yun ay para sa laman lamang. 그 다음에는 남의 영혼을 위하여 우리가 입을 열어야 돼요. Next, dapat kailangan natin buksan nating bibig para sa kaluluwa ng ibang tao. 알겠습니까? Okay po ba yun? 대답하세요. 알겠어요? Sagot po kayo. 예, 그러면 오늘 기도하고 마치겠습니다. Kung ganoon, manalangin po tayo at tapusin. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 우리가 그리스도의 향기를 담고 있는 바로 그릇입니다. Kami po ay ang lalagyan na mayroon itong samyo ng Ebanghelyo. 솔로몬 왕이 술라미 여인이 향기를 바랄 때 기뻐했습니다. Si Solomon ay nagalak ng maamoy niya ang amoy na galing kay Sulami. 술라미 여인은 솔로몬에게 사랑받을 조건이 없었지만은 Si Sulami ay walang ganitong kondisyon upang ibigin ni Solomon. 그가 아름다운 것은 그에게서 향기를 바랬기 때문인데 Ngunit dahil siya ay nagkakamit ng ganitong samyo, kaya siya inibig ni 바로 Solomon. 솔로몬은 우리의 예수 그리스도이시고 Si Solomon, siya ang shadow of Jesus.
술라미 여인은 아무런 사랑받을 조건이 없는 우리의 모습입니다. At si Sulami naman ang aming imahe na walang kahit na anong kondisyon upang ibigin. 그러나 어떻게 해서 술라미 여인이 사랑을 받았습니까? At ngunit paano nga ba inibig ni Solomon si Sulami? 바로 그 입을 열어서 향기를 바랐기 때문에 Ito ay dahil sa kanyang pagbubukas ng bibig at pagpapakalat ng samyo. 오늘 이 시대에도 마찬가지 우리가 바로 술라미 여인입니다. At sa henerasyon na ito, kami po ang babaeng si Sulami. 우리가 우리의 모습을 본다면 우리가 예수님의 사랑받을 조건이 하나도 없습니다. Kung titingnan po namin ang aming sarili, wala kaming kahit na anong kondisyon upang ibigin ni Jesus. 그러나 우리가 그리스도의 복음의 향기를 바랄 때 이 Ngunit kung kami ay magsalita ng samyo ng Ebanghelyo, 세상에서 가장 아름다운 향기를 바라는 하나님의 자녀인 것을 알 수 있습니다. at maaari namin malaman na kami ay nagiging anak ng Diyos na nagpapakalat ng samyo ng 우리 Ebanghelyo. 형제자매들이 이 사실을 깨닫고 Nawa ang aming brothers and sisters, ito ay kanilang maintindihan 늘 우리의 복음의 향기를 바라는 사람이 되기를 바랍니다. at nawa kami ay maging mga tao na laging nagpapakalat ng samyo ng Ebanghelyo. 오늘 우리에게 귀한 주일 예배를 주신 주님께 감사드립니다. Papasalamat po kami sa pagbibigay ninyo ng mahalagang Sunday service 또 우리 2주 뒤에 있는 수양회를 축복해 주시게 되기를 at 바랍니다. napapagpalain ninyo ang aming Bible retreat 2 years after. 그때 우리 모두가 그 그리스도의 향기를 발해서 많은 사람들을 주께로 인도하게 되기를 바랍니다. At nawa, gabayan niyo po kami nang sa araw na yun, kami po ay makapagpangalat ng ganitong samyo ng Ebanghelyo sa 주님 maraming 앞에 mga tao. 감사드립니다. Kami po ay nagpapasalamat 예수님의 이름으로 기도합니다. at nanalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.